Napapikit na siya at nandidilim na ang paningin niya habang nakikipagbuno sa lakas ng lalaki. Maya-maya pa, may umalingaw-ngaw na isang putok ng baril ang narinig niya. At naramdaman niya ang pagluwag ng pagkakasakal ng lalaki sa ibabaw niya at bigla itong bumagsak habang duguan sa tama ng bala. Luminga siya at nakita niya kung sino ang nagligtas sa kanya. Led? Tinitigan niya ito habang nakahawak sa leeg niya para maibsan ang sakit nito na dulot ng pagkakasakal. Napakagwapo nito sa suot na itim na polo shirt na bumabakat ang mga muscles at maong na jeans habang hawak ng magkabilang kamay na magkasalikop ang baril. Syete, muntik na ngang mamatay, nakuha mo pang magpanta siya, ate girl? Naiinis siya sa sarili. Napairap siya nang kindatan siya nito. Nasa misyon na nga lumalandi pa, pero kinikilig naman siya. Ang rupok talaga. Naagaw ang atensyon niya ng mga figurang tumatakas. Tumalon ang mga ito sa cruise ship. Agad niyang sinundan ito at sinilip ang pinagtalunan at nakita niya na may nakaabak na speedboat sa ibaba. Lalo siyang nanggagalaiti nang makita niya na si Weijiang at mga tauhan nito ang tumatakas. Luminga siya sa ibaba na pinanggalingan ng speedboat at may nakitang jet ski. Agad siyang tumalon mula sa cruise ship at lumangoy papunta sa jet ski at sumampa. Narinig niya na tumutunog ang relo niya at pinindot niya ito bago pinaandar ang jet ski. Vilya, ano ba yung ginagawa mo? Bumalik ka dito. Delikado yung iniisip mo. Narinig niya ang pagsigaw at paghagod ng galit ni Led. Hindi niya ito pinansit at pinaharurot ang jet ski at sinundan ang speedboat. Hininto niya saglit ang jet ski habang tahimik na nagmamasid sa pagdaong ng speedboat sa isang isla. Pinindot niya ang relo para mag-report sa team pero mukhang walang signal sa lugar. Nagpasya siyang bumalik na ngunit ayaw na mabuhay ng jet ski. Syete, ba't ngayon pa? Sinilip niya ito at napagtanto na wala na itong gas. Bumaba siya at lumangoy papunta sa pampang at nagmasid sa lugar. Nagtago siya sa isang malaking tipak ng bato nang may maramdamang kaluskos at lumabas ang dalawang armadong lalaki. Mainit na naman ang ulo ni Bossway. Nabulilyaso ang transaksyon, wika ng isa. Marami na naman tayong mamamatay na kasamahan dahil sa galit nun. Darating ba si Boss Warren? Yun lang naman ang makakapagpakalma dyan kay Bossway, sagot naman ng isa. Ang alam ko ay darating yun dahil tinawagan siya ni Bossway. Nabulilyaso ang transaksyon. Nang makalayo ang mga ito ay lumabas siya sa tipak ng bato. Kailangan niyang makita kung sino ang Warren Jiang na yun. Maghahanap siya ng ligtas na lugar kung saan pwede siyang magtago. Habang nagmamasid sa lugar ay palingalinga siya. Pinag-aaralan ang lugar at itsura nito. Hanggang sa may maramdaman siyang matigas na bagay na humampas sa may balikat niya at biglang nagdilim ang kanyang paningin at tuluyang nawalan ng malay. Chapter 36. Naalimpungatan siya dahil sa ingay na naririnig niya sa labas. Nang mag-angat siya ng ulo ay napaigik siya dahil sa sakit ng balikat niya. Maya-maya pa ay nagbalik na ang huwisyo niya at naalala ang nangyari. Syete, nahuli ako. Nilibot niya ang mga mata niya at napagtanto na nakatali ang kamay niya sa harap, maging ang mga paa niya ay nakatali din habang nakaupo siya sa kama na walang kutsyon at kasya lang ang isang tao. Walang gamit sa kwarto maliban sa isang lamesa sa gilid at ang kama kung saan siya nakaupo. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang armadong lalaki nang nakangisi. Gising ka na pala, Miss Beautiful. Wika ng isa habang humahakbang palapit sa kanya. Nasaan ako? Sino kayo? Wika ni Mir. Kailangan niyang makatakas dito, kundi alam na niya ang kalalagyan niya. Tumawa ang dalawang lalaki at sumagot ang isa. Nasa teritoryo ka ng Jiang, Miss. Kaya kung ako sa'yo, ihanda mo na ang sarili mo. Pananakot pa nito. Nagkunwari siyang natatakot at inikot-ikot ang mga kamay na nakatali. Kuya, ang sakit na ng kamay ko. Tanggalin niyo na yung poses ko, pagdadrama niya. O, tapos tatakas ka? Huwag ako, alam ko na yan. Wika ng isa sabay tawa. O tapos, advance ka mag-isip?
Pinapakalag ko lang ang gapos ko dahil ang sakit-sakit na ng kamay ko. Tapos ikaw nandun ka na agad sa takas na part? Pagsusungit niya sabay irap. Biglang pasok ng isa pang lalaki. Napasigaw ang isip niya. Hui Chang, mukha itong demonyo na anumang oras ay lalapain ako ng buhay. Nag-aapoy sa galit ang mga mata nito at nagngangalit ang ngipin. Hoy babae, kayo ang dahilan kung bakit bulilyaso ang transaksyon namin. Mga buwisit kayo sa negosyo ko? Galit na duro nito sa kanya. Ako? Bakit ako? Parang laging kasalanan ko? Papilosopo niyang sagot. Mali yata siya nang sinabi dahil lalong sumiklab ang galit nito. Hinaklit siya nito sa braso at pinatayo. Ramdam niya ang pagbaon ng mga daliri nito sa braso niya at napangiwi siya sa sakit. Bigla siya nitong sinampal at napasubsob siya pabalik sa kama na bakal. 7. Naramdaman niyang humapdi ang di niya mawari kung saang parte ng katawan niya at nalasahan niya ang dugo sa bibig niya na umagos sa gilid ng labi niya. Mabilis itong nakalapit sa kanya at hinawakan ang mukha niya ng isang kamay nito at halos bumaon ang daliri nito sa pisngi niya. Ako babae, huwag mong ginagago. Dahil kayang-kaya kitang patayin ngayon. Nag-aapoy ang mga mata nito. Hindi niya nakita na umigkas muli ang kamay nito at sinampal siya muli ng ubod lakas. Sa lakas ng impact ay pumaling ang ulo niya at umuntog sa pader. Shit! Nahilo siya at ramdam niya na may mainit na likido na dumaloy sa mukha niya. Pero bago kita patayin, papakinabangan muna kita. Wika ni Wei na hinatak ito at isinalya sa gitna ng kama. Itinaas nito ang kamay niyang nakatali sa ulunan niya at kinalas nito ang tali ng paa niya. Nanghihina ang pakiramdam niya at walang lakas labanan ang demonyong nasa ibabaw niya. Hinaklit nito ang damit niya at napunit ito at tumambad ang kanyang dibdib na natatakpan ng kanyang bra. Tanging tawanan ng mga tao sa paligid niya ang nauulinigan niya. Hindi na niya maimulat ang mata at parang unti-unting hinahatak ang ulirat niya. Naramdaman niya ang pagdagan sa kanya ng hayop at ni hindi siya makagalaw para lumaban. Nang biglang may marinig siyang pagbalya ng pintuan at pagdagundong ng isang maotoridad na boses. Pamilyar ang boses na yon sa kanya, pero hindi niya matandaan kung saan niya ito narinig, hanggang sa hatakin na siya sa kadiliman at nawalan ng ulirat. Wei, what the hell are you doing? Magundong ang galit na boses nito. Agad siya nitong hinawakan sa kwelyo at hinatak, patayo mula sa pagkakadagan sa dalagang wala ng malay. Nagulat si Wei sa galit ng kapatid. Bihira itong magalit pero grabe at nakakatakot. Warren, tinuturuan ko lang ng leksyon. Grupo nila ang dahilan ng pagkabulilyaso ng transaksyon natin. Pagpapaliwanag nito. Binitiwan nito ang pagkakahawak sa kanyang kwelyo at lumakad palapit kay Mir habang hinuhubad ang jacket at itinakip sa dalagang walang malay. Kinalag din nito ang tali sa kamay at walang kahirap-hirap na binuhat ito at hinarap ang kapatid. Ibalato mo na sa akin ang babaeng ito. Madiin nitong wika sa kapatid habang nakatiimbagang. At kayo, walang sino man ang pwedeng sumaling sa babaeng ito. Ni dulo ng daliri nyo ay huwag magkakamaling lumapat sa kanya. Ang susuway, tatadtarin ko ng bala ang katawan. Naiintindihan ninyo? Halos lumabas ang ugat sa leeg nito sa tindi ng pagsigaw nito na ikinatiklop ng lahat. Pero bakit kuya? Takang tanong ni Wei. Hindi sila sanay na nagagalit ang isang Warren Jiang. Sanay sila na kalmado lang ito at napakabihirang magalit at sumigaw. Parang ngayon lang nila ito nakitang ganon at ang dahilan pa ay isang kaaway. None of your business, galit na sigaw nito. Sinipa nito ang pintuan at mabilis lumabas na buhat ang dalaga na walang malay. Habang ang lahat ay naiwang nakatulala, nagtatanong at nagtataka sa ikinilos ni Warren. Chapter 37. Warren Jiang's POV. Hindi niya maipaliwanag ang galit na nararamdaman niya nang nakita niya ang itsura ng dalaga kanina. Parang gusto niyang laslasin ang leeg ng mga hayop nilang tauhan, kasama na ang kapatid niya sa mga pinaggagawa ng mga ito. Dagdag pa na nakita niyang nakadagan dito ang kapatid niya
habang pinagtatangka ang halayin. 4 na taon. Nakontento na lang akong tanawin ka at mahalin ka sa malayo. Malungkot na tura nito habang ginagamot ang mga sugat nito. Flashback. Masaya niyang hinihintay ang fiancé niya sa isang coffee shop. Excited siya laging makita ito at hindi na siya makapaghintay na makasama ito habang buhay. Sa kabila nito ay ang malaking agam-agam niya na matuklasan nito ang lihim ng kanyang pamilya. Ipagtatapat na lamang niya ito kapag tapos na ang kasal nila. Natatakot siyang mawala ito sa kanya sa oras na malaman nito. Malaking ngiti ang isinalubong niya dito nang matanaw niya itong papalapit sa kanyang kinauupuan. Tumayo siya para salubungin ito, ngunit nagtataka siya bakit matiim ang tingin nito sa kanya at hindi ngumiti. "Hi, mi amor," bati niya dito at akmang hahalikan niya ito sa pisngi para bumati ngunit umiwas ito at dumiretso sa upuan. "Sit down," wika nito na madilim ang anyo. "What's wrong, Han?" tanong niya, matapos umupo at akmang aabutin ang kamay niya pero pinalis nito. "How can you do this to me? You're a liar," gigil na wika nito sa kanya. Nawala ang ngiti niya sa labi at napalitan ng pagkunot ng noo dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. "Han, I don't understand what you're talking about," wika niya. "Come on, tell me para maintindihan ko." Mapait itong ngumiti bago nagsalita. "Kailan mo sasabihin sa akin na miyembro ka pala ng sindikato?" "Oh, hindi pala miyembro, kundi leader ng sindikato," wika nito na nagtatangis ang mga bagang. Napatda siya sa sinabi nito at hindi niya maapuhap ang isasagot dito. "Han, let me explain," ginapangan siya ng kaba. Hindi niya pa napaghandaan ito. "No need to explain, I already know everything," at mahinagis na folder sa harap niya. "You are not Justin El Salvador, but Yi Fang, the leader of Yi's syndicate." She smirked and gave me a deadly look. "Green, listen to me. It's not my intent." Hindi niya natapos ang sasabihin nang magsalita muli ito. "The wedding is off. I'm breaking up with you." He looked at her with a shocked face and watched her as she removed her engagement ring that I gave at inilapag sa lamesa. "Han, please, hayaan mo muna akong i-explain sa'yo ang lahat." At pilit niyang inaabot ang kamay nito, pero lumalayo ito. Nadagdagan ang sakit na nararamdaman niya nang makita niyang malayang dumadaloy ang luha sa mga mata nito. "Jeez, I hate seeing her crying. Pinagkatiwalaan kita, Justin. Tapos, eto lang ang gagawin mo sa akin? Ginawa mo akong tanga," wika nito habang dumadaloy ang luha at nakatiimbagang. "Alam mong agent ako at tungkulin ko ang patumbahin ang mga sindikato na meron sa bansa. Pero hindi ko alam, muntik na pala akong makapangasawa ng leader ng sindikato?" Pagak itong tumawa. "Han, it's not that," wika niya na umiiyak na din. Hindi niya akalain na sa di inaasahang pagkakataon, maisisiwalat ang kanyang lihim. "Stop! Ayoko nang marinig ang sasabihin mo. Sinungaling ka!" Marahas itong tumayo at naglakad na palabas ng coffee shop. Pilit niyang hinawakan ang kamay nito pero pumiksi ito. Isa sa matibay na pundasyon ng relasyon ay ang pagiging tapat. Sa ginawa mo ay malinaw lang na sarili mo lang ang iniisip mo. Makasarili ka. Kung umpisa pa lang ng relasyon ay hindi na totoo, mas mabuti pang tapusin na lang natin dahil maglolokohan lang tayo. Hilam na siya sa luha at ang sakit na ng dibdib niya. Muli niya itong nilingon at nagsalita. "Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Sa susunod na magpakita ka sa akin, hindi ako mangingimi na tapusin ang grupo niyo." Wika pa nito bago tuluyang lumabas. End of flashback. "I miss you, mi amor." Wika nito habang tinutunghayan ang tanging babaeng minahal niya. Hindi niya gustong maging leader ng sindikato, ngunit dahil siya ang panganay ay sa kanya nakaatang ang paghalili sa negosyo ng pamilya nila. Pag tumiwalag naman siya at itinuloy ang pagpapakasal sa nobya at pagbuo ng pamilya, ay sigurado siyang manganganib labang lagi ang buhay ng mga ito at mas lalong hindi niya kakayanin iyon. Hindi niya namalayan na masagana na palang dumadaloy ang luha niya. Matagal na panahon niyang kinimkim at ngayon na lang ulit niya napakawalan ang emosyong kay tagal niyang pinilit itago at limutin. Ngayon ay desidido na siya. Handa siyang takalikuran ang lahat
at bumuo ng pamilya kasama ang mahal niya. Chapter 38. Nagmulat si Mir nang maramdaman sa balat ang sinag ng araw na tumatama sa mukha niya. Ang sakit-sakit ng katawan niya. Napabalikwas siya nang maalala ang nangyari. Syete, wika niya at sinipat ang sarili niya. Nakita niyang may gasa na ang sugat niya sa noo na umumpog sa pader. Muling sinipat ang sarili at nakita niya ang malaking pasa sa braso niya na kulay violet na. Sunod ay hinimas ang pisngi na kumikirot din sa sakit. Nanlalaki ang mata niya dahil iba na din ang suot niyang damit. Pashnea, sinong nagpalit sa akin? Napaawang ang labi niya na napatulala. Maya-maya ay tumayo siya at luminga sa kwarto kung saan siya. Hindi ito ang kwarto na pinagdalhan sa kanya kahapon at wala na ding tali ang mga kamay at paa niya. Parang lalaki ang may-ari ng kwarto dahil sa interior nito. Dagdag pa ang pabango na naamoy niya sa loob ng kwarto. Napalingon siya sa pintuan nang bumukas ito at iluwa ang isang matandang babaeng nasa 50 na ang edad na nakangiti sa kanya at may dalang tray ng pagkain. Iha, buti at gising ka na. Halika, kumain ka na. Wika nito at inilapag sa mesa ang pagkain at umupo. Kamustang pakiramdam mo? Maayos naman ho. Sino ho kayo? At nasaan ho ako? Tanong nito sa matanda. Ako si Manang Nelia, iha. Sige, kumain ka na at nang makabawi ka ng lakas. Pag-iwas nito sa pangalawang tanong niya. Tumayo na ito at akmang nilalabas na. Manang Nelia, tawag niya dito bago pa marating ang pintuan. Kayo ho ba ang nagpalit ng damit ko? Tanong niya at lumingon ito. Oo, iha, ako ang nagpalit sa'yo at puro dugo na ang damit mo. Wika nito at ngumiti. Kumihit na ito palabas ng pinto. Salamat ho, habol niya. Maya-maya pa ay nag-umpisa siyang magmasid sa paligid. Lumapit siya sa may bintana. May railings ito at imposibleng makalabas mula roon. Lumapit siya sa may pinto at pinihit ang seradura, ngunit nadismaya siya nang nakalak ito sa labas. Si Manang Nelia ay pumupunta lang sa kwarto para maghatid ng pagkain. At ramdam niya na umiiwas na ito pag nag-uumpisa siyang magtanong. Bumuntong hininga siya at huminga. Kailangan niyang bumawi ng lakas. Gusto sana niyang maligo pero wala siyang pampalit ng damit. Naalimpungatan siya nang parang lumundo ang gilid ng kama at naramdamang may dumampi sa noo niya at may humaplos sa buhok niya. Bumalikwas siya at umatras pasandal sa headboard ng kama. Madilim ang kwarto at tanging ilaw ng lampshade lamang ang nagbibigay liwanag. Nakatalikod ito sa lampshade, kaya hindi niya makita ang mukha nito. Sino ka? Pilit inaaninag kung sino ang figura na yon na nasa gilid ng kama. Nakita niyang tumayo ito at lumakad papunta sa switch ng ilaw at binuksan iyon. Halos mabulag siya sa biglaang pagkalat ng liwanag sa kwarto at pinasingkit ang mata at hinintay itong masanay sa liwanag. Napatakip siya sa bibig at nanlalaki ang mata ng mapagsino ito. Justin? Mahina niyang wika. Pakiramdam niya ay tinakasan siya ng kulay nang makita ito. Bakit ka nandito? Tanong niya kahit sa likod ng isip niya ay parang nahuhulaan na niya kung sino ito. Alanganin itong ngumiti at muling umupo sa gilid ng kama habang nakatunghay sa kanya. This time, I won't be lying to you, Crane. I am Warren Zhang, the brother of Wei, the leader of Zhang Syndicate. Diretso nitong turan habang hindi inaalis ang mata sa kanya. Hindi niya maapuhap ang sasabihin at hindi namalayan na nakaawang lamang ang kanyang labi. Don't give me that look, mi amor. I might kiss you right now. Nakangiti ito hanggang mata. Adoration is evident on his face. Hindi halos nagbago ang mukha nito. Medyo nag-matured lang pero simpatiko pa din. Mas nagkalaman ang muscles nito at naging macho na bumagay sa tangkad nitong 5'10". But he still has that boyish smile. Tinikom naman niya ang bibig niya at sinamaan ito ng tingin. Damn, bakit hindi niya maapuhap ang gusto niyang sabihin dito? I miss that deadly look from you, my little bunny. Patuloy na tudyo nito sa kanya. Don't act as if everything was okay between us, Justin.
Or should I say Yifang or Warren Zhang? Damn, ilang identities mo pa ba ang hindi na-discover? Patuyan niyang sagot. Mapait na napatawa ito at sumagot. Maybe Warren Zhang will be my last identity, mi amor. And you will soon become Mrs. Zhang too. Turan nito na walang halong biro ang tono. Chapter 39. Anong sabi mo? Hindi siya makapaniwala sa pinagsasasabi nito, kaya pinaulit niya ito. I said, you will be Mrs. Zhang soon. We're getting married, wika nito sa pinal na tono. Hindi ko pinangarap maging asawa ng sindikato. Alam mo yan simula pa lang. Kung magpapakasal man ako, ikaw ang kahuli-hulihang tao na gugustuhin kong pakasalan. Nakita niya ang pagbalatay ng sakit sa mukha nito dahil sa tinuran niya. Pero kailangan niyang sabihin yon para matigil na ang kahibangan nito. I will not let you go again, mi amor. Sawa na akong tanawin ka at mahalin lang sa malayo. I want to wake up every day, seeing your face and make you happy, kasama ng mga magiging anak natin. I admit, natakot ako noong na ipaglaban ka. Natakot ako sa kayang gawin ni Dad sa'yo at sa pamilya mo pag pinagpatuloy ko ang pagsuway sa kanya. Ginusto kong tumiwalag para makasama ka, pero hindi ko ginawa dahil alam kong manganganib ang buhay mo. Nung araw na tinapos mo ang lahat sa atin, ay ang araw na namatay ako ng paulit-ulit. Ginusto kong tapusin ang buhay ko, pero sa bawat pagpikit ko, nakikita ko ang mukha mo, na nagsasabi na huwag kong gagawin yun. Sinubaybayan kita bawat araw, at nagkasya sa pagtanaw sa'yo sa malayo. Ang isipin na lang na makikita ko ang ngiti at mukha mo sa bawat araw ang nagtulak sa akin para magpatuloy mabuhay. Walang patid ang pag-agos ng luha nito. Napatda siya sa narinig. Nilingon niya ito. Nakatitig ito sa kanya na waring humuhugot ng lakas para ilabas ang nararamdaman. Pag nakakakita ako ng mga batang naglalaro, napapaisip ako na kung natuloy ang kasal natin, meron na kaya tayong mga anak at namumuhay na tayo ng tahimik? Ngumiti ito ng mapait at nagpahid ng luha at muling tumingin sa kanya. Lumapit ito at ginagap ang mga kamay niya. Green, wala lang akong pagpipilian nung mga panahong yun. Ayokong ipagtapat sa'yo dahil natatakot akong mawala ka sa akin. Pero maniwala ka, malinis ang hangarin ko sa'yo at totoo lahat ng nararamdaman ko. Lumunok si Mir para palisin ang bumabara sa lalamunan niya dahil sa emosyon at nagsalita. Justin, sa buhay, lagi tayong may choice para pagpilian. Kung sakali man na nawalan tayo ng choice, ay marahil ito ang gusto ng tadhana na mangyari at wala tayong magagawa para pigilan ito. Tanggapin na lang natin na unfair talaga ang buhay at hindi lahat ng pinagtagpo ay siyang itinadhana para sa'yo. I am already married at siya ang mahal ko. I'm sorry. Taos sa pusong wika ko. Ito na din siguro ang closure na kailangan niya para mag-move on ito. Kanina niya pa kinakapa ang sarili kung may natitira pa ba siyang nararamdaman para dito. Ngunit sigurado siyang wala na. Kung meron man siyang nararamdaman para dito, yun ay awa. Dahil sa 4 na taon, nabuhay ito sa lungkot at pagkalunod sa nakaraan. Nakita niyang tumigas ang anyo nito at tinitigan siya. I don't care. Magpapakasal tayo sa ayaw at sa gusto mo. Tiimbagang nitong wika. Tumayo ito sa kama habang madilim pa din ang anyo. May mga damit akong pinamili para magamit mong pampalit. Then after ng kasal natin, tsaka na lang tayo mamili ng iba mo pang gamit. Good night, mi amor. Wika nito bago tuluyang naglakad palabas ng pinto. Narinig niya pang nag-click ang lock nito sa labas. Chapter 40. Nagpapatuyo siya ng buhok dahil kakatapos niya lang maligo nang marinig niya na nag-click ang lock ng pinto ng kwarto. Nilingon niya ito na may pagtataka dahil kanina pa siya nahatiran ng agahan ni Manang Nelia at maaga pa para maghatid ito ng tanghalian dahil 10:00 pa lang ng umaga. Alam niya din na wala si Justin dahil madami itong inaasikaso. Bumukas ang pinto at niluwa ang isang lalaki.
Pamilyar ang mukha nito, pero di niya matandaan kung saan niya ito nakita. Nakangiti itong pumasok habang nakapamulsa at diretsyong nakatingin sa kanya. Hi, Mir, right? Wika nito. Nakatingin siya dito at pilit sinisino habang nakakunot noo. Who are you? We've met already. Mr. Kwon's party, remember? Pati mata nito ay nakangiti. Medyo kahawig din ito ni Justin. So, anong kailangan mo? Wika niya habang nakataas ang kilay. Naalala na niya ito. Yung nakasabay niya sa bar na sinabihan niya ng pangit. Whoa, easy ang sungit naman. He chuckled with an amused face. I'm Vince El Salvador. Dun sa party ni Mr. Kwon. But I am also Wala Jang. At nilahad nito ang kamay sa kanya. Tinitigan niya ang kamay nito at bumalik sa mukha nito. Wala siyang balak abutin iyon. So, normal pala sa inyo talaga ang maraming pangalan? Patuyan niyang wika. Tss, grabe ka, Miss Pretty ah. Attitude? Ibinabana nito ang kamay at binalik sa bulsa at muling nagsalita. Sayang, ipapasyal pa naman sana kita habang wala si kuya. Wika nito na tinitignan siya ng patagilid habang lalong pinasingkit ang mata nito. Sa narinig ay napalingon dito si Mir. Sa 3 araw niya dito ay bagot na siya. At pagkakataon na din niya baka makakuha siya ng tiyempo at makatakas sa lugar na to. Baka naman talk shit ka lang dyan ha? Dahil pagod na talaga ako dito at gusto ko nang lumabas. Daig ko pang preso dito sa bilibid. Maktol niya na ikinatawa naman nito. Parang napaka-jolly ng personality nito. Laging nakangiti at mukhang pilyo. Napapaisip siya. Baka pinagtitripan lang siya nito. Pinagmasdan niya ito at pinag-aralan ang itsura. Napakakinis ng mukha nito, walang pores. At maganda din ang height. Nasa tansya niya ay ka-height din ni Justin. At mukhang mas nakakabata ito sa 2 Jang. Laging naka-plaster ang pilyong ngiti dito na umaabot hanggang mata. Tapos ka na bang pagpantasyahan ako, Miss Pretty? Baka mapatay ako ng kuya ko pag sinabi ko sa kanya sa akin na may crush ka. Nanunudyo na naman ang mga mata nito na sinabayan ng pagpout ng lips. Inirapan niya ito. In fairness, kahit mahangin to, nakausap ay nalilibang siya at magaan itong kausap dahil hindi napipikon kahit sinusungitan niya. Alam mo, magkape ka minsan para kabahan ka naman sa mga pinagsasasabi mo. Ingos niya dito. Ano, lalabas ba tayo o lalabas? Naiinip na turan niya. Let's go, Miss Sungit. Wika nito at nilahad ang kamay sa kanya. Tinitigan niya ito. Oh, wag mong sabihing aarte ka pa. Nakangisi ito at di na inantay ang pag-abot niya dahil kinuha na nito ang kamay niya at hinila palabas. Dinala siya nito sa may dalampasigan at umupo sa nakatumbang puno. Nakatanaw sila sa dagat at pinapanood ang alon. Anong lugar ba to? Tanong ko. Nasa Earth ka pa din naman, Miss Sungit. Papiloso po ang sagot nito. Tinignan niya ito ng masama at muling nagsalita. Joke lang to naman. Nandito tayo sa rest house ni Kuya. Ang alam ko, pinagawa niya to para sa mapapangasawa niya. 4 years ago. She blew a deep breath and turned to him when he started talking again. Alam mo, sobrang idol ko ang kuya ko. He did his best para hindi ako maging kabilang sa pagiging sindikato. He invested sa mga legal businesses at ako ang pinag-manage niya. He even wanted me to bear the El Salvador surname kesa sa Jang. I actually asked him why and dun ko siya sobrang na-appreciate bilang kuya. Nilingon niya ako habang ako naman ay tahimik na nakikinig at nakatanaw sa humahampas na tubig sa dagat. Anong sagot niya? Tanong ko. He wanted me to live a normal life. Magmahal at magkapamilya ng walang agam-agam. Seryoso nitong turan. Honestly, he's really a good man back then. Sincero kong wika. Pero sa nakalipas na 4 na taon, marami nang nagbago. Kasama na ang nararamdaman ko sa kanya.
Dugtong niya at yumuko habang nilalaro ng paa niya ang buhangin. Bumuntong hininga ang binata at tinitigan siya. Dahil ba ako na ang gusto mo? Umiral na naman ang kapilyuhan nito. Malabong mangyari, irap niya dito. Biglang sumeryoso ito. Pwede kitang tulungang tumakas. Hindi halos marinig ni Mir ang sinabi nito. Anong sabi mo? Paninigurado niya. Bakit? Dahil alam kong mas masasaktan si kuya. Makuha ka man niya sa kasal, pero hindi na niya makukuha ang puso mo na nakalaan na sa iba. Hindi din magiging lubos ang kaligayahan niya. Baka mas malala pa sa lungkot na nararamdaman niya kumpara sa bago ka bumalik. Hindi siya makapaniwala sa pagiging matured nitong mag-isip. Akala niya ay puro kapilyuhan lang ang alam nito. Pero baka magalit sa'yo ang kuya mo. Nag-aalala din siya para dito. Baka ikapahamak nito ang pagtulong sa kanya. Wala siyang ideya kung ano ba ang kayang gawin ni Justin para lang sa kahibangan nito. Bakit? Baka pati kapatid ay di nito santuhin. I know kuya so well. Ako na ang bahala. I'm doing this for my kuya. Kaya huwag kang assuming na para sa'yo to. Kahit na crush kita dati. Wika nito na nakangisi na naman hanggang mata at kumindat. Sinamaan niya ito ng tingin. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya ba ang mga pinagsasasabi nito o pinagtitripan lang siya. Bipolar ka ba? Kinakabahan ako sa iyo. Wika niya at umirap. Tss, ano, tatakas ka ba o tatakas? Untag nito. Paano naman ako makakatakas dito? Alanganin pa din siya sa plano nito. Pero gusto na talaga niyang makatakas. Akong bahala. I am not a walad junk for nothing. Miss Sungit, puno ng kumpiyansa nitong turan nang nakangisi sabay kagat sa labi. Juice-colored, naway nasa katinoan talaga ito. Para namang makakatakas na ako bago pa ako mahawa sa kabaliwan nito. Chapter 41. Madaling araw daw siya tatakas. Yun ang oras ng pagpapalitan ng bantay. Hindi siya pwedeng mag-speedboat dahil madali siyang mamamataan, kaya by land ang tatahakin niya. Sa dulo ng kakahuyan ay may motorbike itong iniwan para magamit niya. Naghanda na siya sa pagtakas. Nag-stretching pa siya para kung sakaling mapalaban. Maya-maya ay naramdaman na niya ang pag-click ng lock ng pinto. Tanda na bukas na ang kwarto. Dali-dali niyang sinukbit ang mga armas na pinuslit ni Walad para sa kanya. Maingat ang mga yabag na tinungan niya ang pinto at dahan-dahan niyang inikot ang seradura nito. Nang mabuksan ay inawang niya muna ito ng konti at sumilip sa labas bago nakatingkayad na nilabas ang katawan sa pinto at maingat na sinara pabalik at nilak ito. Nakayuko siyang naglalakad, suot ang black t-shirt at ripped jeans at naka-baseball cap. Nang marating ang baba ay nakasandal sa pader siyang naglakad patungo sa pinto palabas ng bahay. Kailangan niyang maging maingat dahil wala na siyang pag-asang makatakas pag nahuli siya ng mga ito. Sumilip siya sa labas para siguraduhin na nakaalis na ang bantay. Sakto lang dahil paalis na ng gate ang bantay at papunta na sa headquarters ng mga ito. Sabi ni Walad, may 15 minuto ako para makalabas ng rest house at 15 minuto ko din kailangang takbuhin ang kinaroroonan ng motorbike na iniwan nito sa kakahuyan. Mabilis ang kilos ko na naglakad takbo papunta sa gate. Nang marating ko ito ay dahan-dahan kong binuksan. Hindi niya alam bakit hindi ito nakapadlock, pero inisip na lang niya na baka si Walad ang may gawa nito. Nakahinga siya ng maluwag nang makalabas ng gate. Nagsimula na siyang tumakbo ng mabagal para sanayin ang sarili sa pagtulin kinalaunan. Ramdam na niya ang hingal makalipas ang 10 minutong tuloy-tuloy na pagtakbo at saglit siyang huminto habang nakayuko at nakahawak ang kamay sa dalawang tuhod at hinahabol ang hininga. Nang makabawi ay muli siyang tumakbo dahil parang natatanaw na niya ang dulo ng kakahuyan. Nang malapit na siya sa dulo ng kakahuyan, ay napangiti siya dahil natatanaw na niya ang motorbike
na nakakubli sa mga tuyong dahon. Gotcha! Mahinang usal niya. Sa wakas, makakauwi na ako. Hinawi niya ang mga tuyong dahon at tinanggal ang telang nakabalot dito. Agad siyang lumulan at nag-umpisa ng paandarin. Nang nasa dulo na siya ng kakahuyan at papalabas na, papuntang kalsada ay nabulabog siya ng napakalakas na ilaw. Napahinto siya at tinapat sa may mata ang kamay para mabawasan ang pagkasilaw at pilit inaaninag saan nanggagaling ang ilaw na yon. Madilim pa ang paligid dahil madaling araw pa lang, kaya nakakabulabog talaga ang malakas na liwanag na yon. Nang masanay ang mata niya ay nakita niya na sa isang kotse nanggagaling ang ilaw. Pinasingkit niya ang mga mata para aninagin ang pikura ng taong nakikita niya. Bumaba siya sa motorbike at lumihis sa ilaw. Nakita niya ang 4 na figura ng tao. Shit! Mahinang mura niya. Ginapangan siya ng kaba. Nakita niya si Warren Jiang na nakatayo sa gilid ng kotse habang nakahalukip-kip. Dagli siyang napatakip ng bibig nang nakita niya si Walad Jiang na hawak sa magkabilang braso ng tauhan ni Warren at may dugo sa labi. You can't run away from me, mi amor. Habang matiim itong nakatitig sa kanya at punong-puno ng pagbabanta ang mga tingin nito. Nag-alala siya para kay Walad. Mukhang sinuntok ito ni Warren, kaya pumutok ang kaliwang parte ng labi nito. Tinignan niya ito at tumangulang ito, assuring her he is okay. Pati ba kapatid mo kaya mong saktan para lang sa kabaliwan mo, ha, Warren Jiang? Galit kong sigaw dito. Hindi siya nito sinagot at nilapitan siya para igiya papasok ng kotse. Pumiksi siya at sinipan niya ito sa binti. Napaatras ito ng konti. Ngunit nagulat siya nang biglang bumangis ang tingin nito. Akma siyang tatakbo ngunit mabilis nitong nahablot ang braso niya at may itinakip sa ilong niya. At bigla siyang nahilo at tuluyang nawala ng malay at bumagsak sa bisig ni Warren. Chapter 42. Nagising si Mir sa yugyug sa kanyang balikat. Namulatan niya ang nakatunghay na mukha ni Manang Nelia. Iha, bumangon ka na, wika nito. Luminga siya at nakita niya na nasa kwarto na siya. Anong oras na po, Manang? Tanong niya. Hindi niya alam kung gaano siya tagal nakatulog dahil sa pinaamoy ng Warren na yon. 2:00 na, iha, sagot nito. 7, tagal ko palang nakatulog. Kumain ka na muna dahil maya-maya lang ay darating na ang magme-makeup sa'yo. Ano ho? Bakit po? Kunot noon niyang tanong. Ngayon ang kasal niyo ni Warren, hindi mo ba alam? Takang tanong nito. Anak ng pating, agad-agad talaga. Paano ba ako makakatakas sa lintik na sitwasyon na to? Tinitigan niya lang si Manang Nelia. Kagyat na itong tumayo. Sige na iha, kumilos ka na. Dahil baka hindi ka na makakain mamaya pag dumating na yung mag-aayos sa'yo. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng kwarto at niluwa si Warren. Kasama ang isang bakla na may dalang maleta ng mga makeup. Maleta talaga. Hindi naman siguro semento at buhangin ilalagay niya sa mukha ko, di ba? Sa dami ng dalang makeup nito, para namang road widening ang gagawin sa mukha niya. Mi amor, this is Kisha. Siya ang magme-makeup sa'yo. Pakilala nito sa kasama. Kaya pala ayaw na pakawalan ni Boss Warren. Napakaganda mo po, madam. Tipid lang niya itong initian. Tumendeng na ito papunta sa tukador at nagsimulang ilabas ang mga makeups. Hihintay na lang kita sa altar mamaya. Mi amor, I love you, wika nito na hinawakan siya sa balikat. Umiwas siya at tila naramdaman naman nito kaya tumalikod na ito at lumabas. Halos lumuwa ang mga panga ng lahat nang bumaba na siya suot ang wedding gown. She's wearing a mermaid silhouette wedding gown. Kitang-kita ang magandang hubog ng kanyang katawan at dumagdag pa na tila siya kumikinang sa bawat pagtama ng ilaw sa kanya dahil sa mga bead designs nito. Sa garden ng rest house na nakaharap sa dagat idadaos ang kasal. Wala namang ibang nandun kundi ang magkapatid na Jiang, mga tauhan nito at ilang mga taga-silbi sa rest house. Malapit na siya sa may arko, kung saan siya mag-uumpisang maglakad sa red carpet. Luminga siya at nag-iisip kung makakatakas pa ba siya dito.
Nakita niya na nakapalibot ang mga tauhan ni Warren habang hawak ang mga mahahabang baril. Anak ng 77 tupa naman oh. Bakit ba ganito mga nagiging setup ng kasal sakin? Nung una biglaan ni wala akong kaalam-alam. Ngayon naman shotgun wedding ang peg. Pashnea. Nagsimula na siyang maglakad sa red carpet. Palapit kay Warren na nasa dulo ng altar. Katabi si Wei at Walad. Gusto kong maiyak. Nang nasa kalagitnaan na siya sa paglalakad, ay biglang yumanig dahil may biglang sumabog. Chapter 43. Shit! Ano yun? Sigaw ni Wei at bigla ang nagkagulo ang paligid. Maya-maya pa ay may naririnig na siya na palitan ng putok ng baril. Napadapa siya dahil sa pagyanig at hindi siya agad makatayo dahil sa haba ng gown at bigat nito. Lumapit si Warren sa kanya at inalalayan siyang tumayo. Giniya siya nito sa may gilid. Stay there, sabi nito, bago tumakbo papunta sa nagpapalitan ng putok. Stay there? Ano ako, aso? Hiniklas niya ang belo sa ulo niya at hinagis sa kung saan. Dagli niyang hinawakan ang lelayan ng gown at tumayo. May nakita siyang baril sa tabi ng nakahandusay na tauhan ni Warren at kinuha niya yun. Luminga siya para tignan ang sitwasyon at kung sino ang mga kalaban na lumusob. Nagliwanag ang mukha niya sa mga pamilyar na mukha na nakikipagsagupaan. Dumating sila para iligtas ako. Ang team ko at Tebs. Hinanap ng mata niya si Led pero dagli rin siyang nagulantang nang makita niya kung sino ang nakapambuno nito. Si Warren. Nakakita siya ng nakausling bakal at dagli niyang nilagay ang gown niya at hiniklat para mapunit at umiksi dahil hindi siya makagalaw ng maayos. At agad na tumakbo sa may dalampasigan at nakipagpalitan na din ng putok habang papunta sa dalawang nagpapambuno na si Led at Warren. Agad niyang pinaputukan ang mga tauhan ni Jiang nang biglang may sumipa sa kanya sa tagiliran at sumadsad siya sa buhangin. Nilingon niya ito at nagpagtanto niyang tauhan ni Wei. Akma siyang sisipain nito. Kaya gumulong siya at dumakot sa kamay ng buhangin. Dagling bumangon at sinaboy sa mukha nito ang buhangin, sanhe, para mapahawak ito sa mukha dahil sa pagkapuwing. Agad siyang umikot para makabuelo at sinipa ang mukha nito. Bumagsak itong walang malay. Vilya! Rinig niyang tawag sa kanya na nagpalingon sa kanya. Nakita niya si Wei na nakatutok ang baril sa kanya at kitang-kita niya ang pagkalabit nito sa gatilyo. Pashnaya, katapusan ko na yata, nasambit niya. Napapikit siya at inantay ang pagtama ng baril sa kanya. Tatlong magkakasunod pa na putok ang narinig niya at hinintay ang katapusan niya. Hindi siya sigurado kung bakit wala pa siyang maramdamang bala na tumama sa kanya. Hanggang sa may naramdaman siyang tila may bumagsak sa harap niya na nagpadilat sa kanya. Napatakip siya sa kanyang bibig dulot ng pagkabigla. Warren! Dahil nakita niya si Warren Jiang na nakahandusay sa harapan niya na may mga tama ng bala. Hinarang nito ang bala na dapat ay sa kanya tatama. Habang si Wei ay nakahandusay na din at may mga tama din ng bala. Nahagip ng mata niya si Led na nakatutok pa din kay Wei ang baril. Marahil ay siyang bumaril dito. Bumalik ang tensyon niya kay Warren at lumuhod siya dito at nilagay sa hita niya ang ulo nito. Kita niya ang dugong lumalabas sa bibig nito sa pag-ubo nito. Tinapik niya ang pisngi nito. Warren, huwag kang matutulog. Tatawag tayo ng medic. Kapit ka lang. Wika niya dahil tila ito mawawalan na ng malay. Sinilip niya ito at alam niyang masama ang tama nito. Mi amor, mahal na mahal kita. Sorry dahil mukhang nahuli na ang lahat. Litan niya nito kahit nahihirapan ng magsalita. Shh, huwag ka nang magsalita, Warren. Ipunin mo ang lakas mo hanggang dumating ang medic. Wika niya natataranta na din. Medic! Tumawag kayo ng ambulansya, sigaw niya. Nakita niya na palapit na din si Led sa kanya. Green, mi amor. Halos pabulong na nitong wika. Sana, sa susunod na buhay, ay ikaw na at ako. Wika nito na pinilit inangat ang kamay para hawakan ang pisngi niya. Warren, tama na. Konti na lang.
Parating na ang ambulansya, kumapit ka lang. Hinawakan niya ang kamay nito na nasa pisngi niya. Ngumiti ito sa kanya, kahit alam niyang nahihirapan na ito, habang hawak pa din ng nanginginig nitong kamay ang pisngi niya. Masaya akong sa pagpikit ng mata ko ay mukha mo ang natunghayan ko. Mukha ng babaeng pinakamamahal ko. Kita niya ang pagpatak ng luha nito. No! Justin! Sigaw niya nang biglang bumagsak na ang kamay nitong nakahawak sa pisngi niya at lumungay na ang ulo sa mga hita niya. At unti-unting pumikit ang mata. Di niya namalayang naglalandas na ang luha sa mga mata niya. Dumating ang medic, dala ang stretcher at agad itong nilagay doon at tinakbo sa ambulansya. Inalalayan siya ni Led para tumayo. Hinawakan siya nito sa balikat. Hilam ng luha niyang niyakap ito at doon umiyak habang hinihimas nito ang likod niya. Chapter 44. Nang mahimasmasan ay kumalas siya kay Led. Hawak pa din nito ang bewang niya at tiningala niya ito. Pinunasan nito ang luha niya at kinintalan siya nito ng mabilis na halik sa labi at muli siyang kinabig para yakapin. Salamat at ligtas ka. Halos mabaliw ako sa paghahanap sa iyo. Bulong nito sa kanya. Nang maghiwalay sila sa pagkakayakap, ay nakita niya si Walad na paika-ika dahil sa tama ng balas sa hita. Walad, you okay? Dagli niyang nilapitan ito para i-check. Medic! Sigaw niya. Yeah, I'm fine. Don't worry. Please lang. Wika nito pero nakangiwi. Sorry for what happened to your brothers, Walad. Malungkot na wika ko. Tinapik nito ang balikat ko. Mananatiling buhay ang lahat ng alaala nila at kabutihan ni Kuya sa akin. Mahirap, malungkot, pero kakayanin ko. Dahil alam kong hindi magiging masaya si Kuya pag nakita niyang sumusuko ako at nagpapatalo sa lungkot. Siya namang dating ni Darlene. Mirales, pasamahan naman si Mr. El Salvador sa medic para ma-first aid, wika niya kay Darlene. Yes, Commander, wika nito at binalingan si Walad. Grabe, hindi pa naman ako patay, pero nakakakita na ako ng anghel, wika ni Walad habang nakatingin kay Darlene. Agad sinuntok ni Mir ang hita ni Walad na may tama ng bala at napahiyaw ito sa sakit. Aray! Mapatakit ka talaga no? May lead ka na, nagsiselos ka pa? Mapanadnud yun nitong wika. Sinamaan niya ito ng tingin at nginisihan naman siya nito. Mr. Chang, kulang pa yata yung tama ng bala sa'yo? Gusto mong dagdagan ko? Banta ni Led kay Walad sabay hapit sa bewang ng asawa. Ngumisi lang ito pero di na humirit pa at bumaling na kay Darlene. Let's go my angel. Ang sakit na talaga ng hita ko. Pag-iinarte nito at ibinuka ang mga kamay para palapitin ito. Lumapit si Darlene at inakbay nito ang braso sa kanya at nilagay sa bewang ni Walad ang kanyang kamay. Ang lambot naman ng kamay mo my angel. Pilyong wika ni Walad habang nakatunghay sa mukha nito. Huwag mong hintaying mabad trip ako sa'yo, Mr. El Salvador, dahil baka mabwisit ako sa'yo at lunurin kita sa dagat. Nagbabanta ang boses ni Darlene. Pwede bang sa pagmamahal na lang, my angel? Huwag na sa dagat, pagpapakyut pa nito. Ewan ko sa'yo, inis na wika ni Darlene at naglakad na sila ng marahan patungo sa ambulansya. Hinuli lahat ang mga tauhan nila. Lahat ng mga tauhan ni Wei at officially nang bumagsak ang Jiang Brothers Syndicate. Nang pasakay na sila sa sasakyan, ay nakaramdam ng pag-ikot ng paningin si Mir. Pinilig niya ang ulo para pawiin ito. Masyado yata siyang napagod sa dami ng nangyari. Okay ka lang, sweetheart? Nag-aalala ang tono ni Led. Namumutla ka. Napagod lang siguro ako sa dami ng nangyari. Sagot ko pero masama talaga ang pakiramdam ko. Nang makapasok ng sasakyan ay agad kong sinandal ang ulo ko para pawiin ang hilo ko. Sweetheart, untag sa kanya ni Led. Paglula nito habang nakatunghay sa kanya. Nilingon niya ito. Napapitlag siya nang dagli siyang kabigin nito at salubungin ng mapusok nitong halik.
Otomatikong napapikit ang kanyang mata at kinawit sa batok nito ang kanyang mga kamay. Sabay silang napaungol hanggang sa lumalim ang mga halik at wari bang pinapawi ang matagal na hindi pagkikita at lahat ng pag-aalala. Sweetheart, anas ni Led sa paos na boses. Syete, parang biglang nawala ang hilo ko ah. Pasneya. Wala na siyang ibang maisagot. Alis na tayo, baka di ko mapigilan ang sarili ko. Wika nito na halatang nagpipigil sa sarili. At dagli nitong pinasibad ang sasakyan. Sa sobrang pagod marahil ay hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Naalimpungatan siya na nasa kwarto na siya sa kondo ni Led. Bumangon siya at hinanap ng mata niya ang asawa, ngunit wala ito. Lumabas siya ng kwarto ngunit wala din ito doon. May nakita siyang note sa ibabaw ng lamesa. Good morning. Please come at Daffodils Resto soon as you've read this. Led. Napataas kilay niya dahil wala naman lang kalambing-lambing ang note nito. Bumalik siya sa kwarto para maligo at magbihis. Chapter 45. Pumaras sa harap ng restaurant ng taxi na sinakyan niya at dagli siyang umibis. Ano kayang binabalak ng lalaking to? Ni hindi na lang ako hinintay para sabay kaming pumunta dito at mag-agahan. May inis na bumangon sa kanya, lalo pa at parang masama na naman ang pakiramdam niya, pero ayaw niyang indahin. Naglakad siya papasok sa restaurant, pero napakunot ang noo niya dahil parang walang tao. Marahan niyang tinulak ang pinto at nakahinga siya nang sinalubong siya ng isang waiter. Good morning ma'am, this way please. Wika ng waiter at giniya siya papunta sa second floor ng restaurant na parang inaasahan na ang kanyang pagdating. Nauna ang waiter na nag-estima sa kanya at binuksan ang pinto papasok sa isang private hall. Napatakip siya sa bibig niya nang makita ang mga nasa loob na nagsitayuan ang mga ito at mga nakangiti sa kanya. Daddy, kuya! Bulalas niya nang makita ang ama at kuya niya. Nasa loob ng private hall ang buong pamilya ni Led, ang dad niya, ang Tebs team at ang team niya. Oh my God! Hindi makapaniwalang bulalas niya. Bakit kayo nandito? Tumahimik ang lahat nang tumikhim si Led at nagsimulang maglakad palapit sa kanya na may hawak na bouquet ng blue-green roses. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Putik, parang hindi ako makahinga sa kaba. Nang makalapit ito ay inabot sa kanya ang roses at hinalikan siya sa noo. May mga mahihinang "oh" at "whew" na maririnig sa paligid. Nakangiti ito habang nakatitig sa kanya. Napakasimpatiko nito sa suot na pink polo shirt at maong pants. Sweetheart, I know there's no courtship na nangyari between us at surprise ang naging kasal natin. But I just want you to know na mahal kita. Hindi ka alam kung kailan, kung paano at kung bakit. Pero basta ang alam ko lang, I can't live without you. I promise to court you every day and love you until my last breath. Wika nito sa kanya na nangingilid ang luha habang hawak ang kamay niya. Napaawang ang labi niya nang lumuhod ito at may nilabas na box na may lamang singsing. Napuno ng hiyawan ang hall at kabi-kabila ang flash ng camera at pag-take ng video. Corinne Mirvilla Benavides, will you marry me again? Wika nito. Napasa po siya sa dibdib habang yapos ang bouquet at nangingilid ang luha na sumagot. Yes, Led Gabriel Benavides, I will marry you again. Tumayo na ito at hinalikan siya sa labi at niyakap ng mahigpit. Napuno ng sigawan ang hall at ng sana all na palatak galing sa team niya at sa Tebs. Habang masaya silang nagsasalo-salo, ay nagkwento ni Led na kinausap nito ang daddy niya tungkol sa nangyari, kung paano sila nakasal at matapos nito ay hiningi na ang permiso nito para pakasalan siya ulit na malugod nitong pinahintulutan. Nalaman din niyang matalik palang magkaibigan ang kanyang ama at ang daddy ni Led noong college at ngayon lang muli nagkita. Small world. Daddy, buong higpit niyang niyakap ang kanyang ama at sumunod ay sa kuya niya.
How's Ate Jane in kids, kuya? Uuwi sila dito on your wedding day, baby girl. Wika nito at ginulo ang buhok niya. Lagi nitong ginagawa sa kanya mula nang bata pa sila at na-miss niya iyon. Wow, excited na ako to see them. Nanginginig ang mata niya. Nako, ang mga pamangkin mo gustong-gusto na sumama sa akin. Nag-iiyak nung umalis ako. Hindi pa kasi tapos ang class nila. Sakto, school break na nila sa araw ng kasal mo. Natatawa ng kwento nito. Miss ko ng mga batang yun. Panigurado duguan na naman ako kaka-English pagdating nila. Natatawa kong wika. Marunong naman silang magtagalog, pero limited nga lang at nakakaintindi sila dahil tinuruan sila ng ate mo. Nakangiti ang kuya niya. Nang matapos ang salo-salo ay gumayak na ang lahat para umuwi. Pero biglang umikot ang paningin niya nang bigla siyang tumayo para sana magpasalamat sa lahat ng bisita. Agad siyang dinaluhan ni Led at mahigpit siyang napakapit sa braso nito. Sweetheart, bakit? Nag-aalala nitong tanong. Magsasalita sana ako pero biglang nag-blackout na ang paningin ko at tuluyang nawalan ng malay. Nagmulat ako ng mata at puro puting kisame ang nakita ko. Luminga ako at nakita ko si Led, ang daddy at kuya ko na nag-aalala ang mga mukha. Dagling lumapit si Led sa akin nang makitang gising na ako. Love, kumusta pakiramdam mo? Wika nito at hinaplos ang buhok ko. Okay na ako, hindi na ako nahihilo. Ngumiti ako to assure him I'm okay. Biglang may pumasok na nakaputi na sa tansya na, ay doktor. Nakangiti itong lumapit sa bed ko. Nahihilo ka pa ba? Mrs. Benavides, wika ng doktor. By the way, I'm Dr. Chavez. Hindi na ho, Doc, sagot ko. Kailangan niyo hong magdoble ingat, Mrs. Lalo po at dalawa po ang sanggol na nasa sinapupunan ninyo. Wika nito na hindi nawawala ang ngiti. Ho, sabay-sabay naming bulalas. Napatawa ng mahina ang doktor at muling nagsalita. Mrs. Benavides is 5 weeks pregnant to twins. Anunsyo ng doktor. Ipapadala ko sa nurse yung reseta ng mga vitamins na kailangan mong inumin at schedule ng check-ups mo. At nagpaalam na ang doktor. Nakaawa ang bibig ko at wala sa loob na nahaplos ko ang tiyan ko na hindi pa naman malaki. Oh my! Sigaw ni Led at tumakbo palapit sa daddy at kuya ko at pinagyayakap. Halos magtatalon ito at biglang lumapit pabalik sa akin at niyakap ako. Led, hindi naman ako makahinga. Reklamo ko habang pilit kumakalas sa pagkakayakap nito. Chapter 46. Halos hindi magkaunda o gaga si Led sa pag-aasikaso sa kanya. Lagi itong nakaalalay sa kanya at halos ayaw siyang pakilusin. Ano ba, love? Maglalakad-lakad lang naman ako dito sa loob ng kondo. Kulang na lang isakay mo ko sa wheelchair at huwag palakarin. Maktol nito. Natatawa ito. Love kasi baka mapagod ka. Buntis ako, hindi imbalido, okay? Umirap siya dito at biglang tinakpan ang ilong paglabas ng kwarto. Ano yun ang baho? Sigaw ko. Ha? Anong mabaho? Takang tanong nito. Nagtatakbo siya sa lababo at sumuka ng sumaka. Agad naman siyang dinaluhan ni Led at hinimas ang likod niya. Nang makahuma ay nagtakip na naman ito ng ilong at lumapit sa lamesa at binuksan ang mga nakatakip. Sumama lalo ang mukha nito nang makita ang sinigang. Ang baho nito, sabay turo sa sinangag na may bawang. Dagli siyang nilayo ni Led sa kusina at inalalayan paakyat ng kwarto. Anong gusto mong kainin? Malambing na tanong nito. Umupo ako sa kama at sumandal sa headboard. Gusto ko ng tsampurado at manggang hilaw. Wika ko na naglalaway. Baka naman sakitan ka ng tiyan. Pagsasabayin mo talaga yun sa umaga? Hindi ito makapaniwala sa trip ng asawa niya. Ibang klase maglihi. Led's POV. Nakatunghay lang siya sa asawa niya habang nilalantakan nito ang tsampurado at manggang hilaw. Nang matapos ito ay lumapit ito sa kanya at kumandong. Niyakap siya nito at hinalikan. Thank you, happy kami nila babies. Wika nito habang hinihimas ang tiyan. Hinawakan naman niya ito sa bewang habang nakakandong sa kanya. Biglang nag-init ang pakiramdam niya. Hinawakan niya ang pisngi nito ng isang kamay
habang ang isang kamay ay nakapulupot sa bewang nito at kinabig ito at hinalikan. Hinalikan niya ito ng masuyo. Dahan-dahan ang paggalaw ng kanyang labi sa labi nito. Unti-unti niyang pinasok ang dila niya para paggalugarin ito. Narinig niya ang mahinang ungol nito, na lalong nagpasiklab ng init ng pakiramdam niya. Ang mga kamay niya ay malayang naglalakbay sa katawan nito. Inayos niya ang pagkakaupo nito at pinaupo paharap sa kanya habang magkahinang pa din ang kanilang labi. Hinagilap ng kamay ko ang laylayan ng damit niya at inangat pataas para hubarin. Sinunod niya ay ang pagkalas ng hook ng bra nito. Nang humulagpos na ang hook at matanggal ito, ay kagayat niyang niyuko ang ulo para sipsipin ito, habang ang kabilang kamay naman ay humihiwas sa kabilang dibdib nito. "Oh love," ungol nito, na lalong nagpapabaliw sa kanya. Ramdam niya ang sabunot sa kanya ng asawa habang pinaglalaruan ng dila niya ang nipple nito at panaka-nakang sinisipsip. Napuno ng impit na ungol at daing ang kusina. Tumayo ako habang nakapaikot sa bewang ko ang mga binti nito at inupo ito sa kitchen counter. Mabilis na hinanap ng kamay ko ang short niya at ibinaba ito at hinubad kasabay ng panty nito. Mabilis ko ding hinubad ang sando at boxers ko. Ngayon ay para silang sanggol na kapwa wala ng saplot. Mabilis niyang sinunggaban muli ang labi nito at hinalikan ng mapusok na balugod naman nitong sinabayan. Unti-unting bumaba ang halik nito sa leeg hanggang bumaba sa tiyan nito. Saglit itong tumigil at hinalikan ang buong suyo ang kanyang tiyan. "Maghe-hello si daddy sa inyo mamaya, babies." Wika nito na ikinatawa ng mahina ng asawa bago muling bumalik sa paghalik pababa. Impit na ungol nito nang mag-umpisang maglaro ang dila ko at sipsipin ang clit niya. "You taste damn good, sweetheart." Wika nito sa asawa at pinagpatuloy ang ginagawa. "Love, I'm coming." Maya-maya pa ay naramdaman na niya ang paglabas ng likido mula sa asawa. Binuhat niya muli ito papunta sa kwarto at maingat na inihiga ito. Nagulat siya nang bigla itong bumangon at pinaupo siya pasandal sa headboard ng kama at umupo paharap sa kanya. Nag-aalala ako baka mapagod siya pero pinigilan siya nito. "It's okay, love." At pinasok nito ang kahabaan niya sa kanya at dahan-dahan itong nagtaas baba. "Oh sweetheart," ungol ko. Inalalayan niya ang bewang nito sa pagtaas baba, hanggang sa bumilis na din ang kilos nito, sabay sa ritmo na sila lamang ang may alam, habang malayang dinadama nito ang dibdib ng asawa at panaka-nakang sinisipsip at pinaglalaruan ng dila. Maya-maya pa ay sabay nilang narating ang rurok. Maingat niyang inihiga ang asawa at pinaunan ito sa bisig niya. "I love you, asawa ko." Wika ni Led at kinintalan ito ng halik sa noo. "I love you too, Mr. Benavides." Pumikit na ito at nakatulog. Chapter 47. Wedding Day. Minamadali nila ang pagpare-para sa kasal bago pa lumaki ang tiyan nito. Napakaganda ni Mears sa kanyang wedding gown. She is indeed glowing and stunning. Salamat naman at hindi na surprise at shotgun ang wedding ko. Usal niya sa sarili habang naglalakad papunta sa altar kung saan naghihintay ang napakasimpatiko niyang asawa sa suot nitong tuxedo. "Shit, ba't ba ako naiiyak? Hindi pwede, masisira ang makeup ko." Nang iabot ng dad niya ang kanyang kamay kay Led, ay narinig pa niya ang bilin ng ama niya dito. "Please, take care of my bunso, iho." Wika nito na nangingilid ang luha. Agad naman itong niyakap ni Led at tinapik sa balikat. "I will, dad, asahan niyo po." Wika nito na naiiyak na din. Naging masaya din ang reception at punong-puno ng katatawanan ang mga games. "Hoy walad, mapagsamantala ka," sigaw ko. Kasalukuyang magka-partner sila ni Darlene. May apple na nakahang at kakainin ito ng mag-partner habang nakapiring. Ang hayop na walad ay nakataas ng bahagya ang piring at inaabangan ang labi ni Darlene para nakawan ng halik. Ngiting tagumpay ito nang madampian ng halik ang labi ng dalaga, habang si Darlene naman ay nagkulay kamatis sa pamumula. Ang mga grupo naman ni Led sa Tebs ay mga game din sa mga kalokohan at halos mabaliw ang mga kababaihan sa reception nang sumayaw ang mga ito sa stage. "Anakan mo ko, Trevor!" sigaw ng isa.
Dimitri, isang gabi lang. Nalaglag na yata yung panty ko. Push baby ko. May bahay na ako. Yung titira na lang ang kulang kasama ko, Cider. Ikaw na lang hinihintay ko. Natatawa na lang siya sa hindi magkamayaw na sigawan ng mga ito sa reception. Halos lumuwa ang mata niya nang maya-maya ay nasa stage na din si Led at sumasayaw kasama ng grupo nito. Tawa siya ng tawa dahil sa tigas ng katawan nito. Hilalaga muna kita ng 5 oras, mahal ko, para lumambot yan. Natatawa kong sigaw. Ho, pero I love you pa din, naiiyak na siya sa katatawa. Nang matapos ang kasal ay agad silang umuwi. Nakahiga sila sa kama matapos ang maiinit na eksena. Love, untag ko dito. Nakapikit ito at dahan-dahang nagmulat. Magkaharap sila habang nakaunan parehas sa kanilang mga braso. Papayagan mo ba akong bumalik maging agent ulit after kong manganak? No, mabilis nitong sagot. Bakit naman? Kunot noo kong tanong. Anong bakit naman? Alam mo ba kung gaano kadelikado ang mga misyon nyo? Gusto mo bang mawalan agad ng nanay ang kambal natin? May galit sa tono nito. Bumuntong hininga ako. Napagtanto na tama nga ito. Kailangan ko nang mag-focus sa pagiging asawa at pagiging ina sa kanilang kambal. Sabagay, I agree. Kayo na ang priority ko ng kambal natin. Wika ko at ngumiti. Pero pag lumaki na sila, pwede pa din ba akong maging AA mo? Love, isang basketball team magiging anak natin. Kaya malamang sa kanila ka magfo-focus. For the meantime, habang wala pa sila, ako muna ang trabahuhin mo. Nawika nito na may pilyong ngiting sumilay sa labi. Hinampas niya ito ng unan sa mukha habang kapwa sila tumatawa. Hinaplos ni Led ang mukha ng asawa at ngumiti. May pangalan ka na bang naiisip para sa kambal? Tanong nito kay Mir. Meron. Gusto ko mag-uumpisa sa letter Y, kagaya sa pangalan mo. Anong pangalan? Ngumiti ito. Isa, wika ko. Dagling napasimangot ito. Wala ba yung unique? Unique? Esophagus? Wika ko na natatawa dahil lalong nabuisit ang mukha nito. Seryoso ka? Ganyan ang naiisip mong pangalan ng anak natin? Elevator, haha. Wika niya sabay hagalpak ng tawa. Ano ba? Seryoso na. Napipikon nitong turan. Ilaw. Hindi siya maawat sa pagtawa, lalo at hindi na maipinta ang mukha ni Led. Tinalikuran siya nito sa paghiga. Tanda na napipikon na ito. Niyakap niya ito at patuloy na inasar. Love, meron pa. Ayaw mo nang marinig? Ewan ko sa'yo, bahala ka dyan. Ibabalik ko sa bahay bata mo ang kambal pag ganyan kapapangit mga pangalan na naiisip mo. Malamang, ibuli sila sa school. Wika nito. Apakaseryoso masyado. Nasa bullying part na agad. Haha. Finale. Led! Sigaw ko nang maramdaman ang biglang pagsigid ng sakit at paghilab ng tiyan ko. Kabuwanan ko na at mukhang ngayon na ang araw ng panganganak ko. Napakagatlabi ako sa sakit na dulot ng paghilab. Napapadaing ako. Maagap siyang bumangon dahil nahihirapan na din siyang matulog at lumabas na ng kwarto para sana magluto nang biglang humilab ang tiyan ko. Sakto naman nagising na ang kasama nila sa bahay na si Dahlia. Kumuha sila ng kasama niya para may titingin at aalalay sa kanya pag nasa trabaho si Led. Dahlia, pakigising si Led. Manganganak na yata ako. Wika ko dito. Napanandali ang natulala dahil sa itsura niya na nakangiwi habang nakasapo sa tiyan. Ay, opo ate. Sabay takbo at katok sa pinto ng kwarto namin. Dagling bumukas ang pinto at napatingin si Led sa kanya at tinakbo siya para lapitan. Love, manganganak ka na? Tanong nito na natataranta. Ay hindi, practice lang to. Papilosopo kong sagot. Aray! Grabe yung paghilap. Mas masakit pa sa pinakamasakit. Dahlia, kunin mo ang mga gamit, dali! Tarantang sigaw ni Led. Dinampot ang cellphone at hindi niya alam sino-sino ang pinagtatawagan. Seryoso, Led? Ngayon ka pa nag-call center? Sigaw ko dito. Sorry love, tinawagan ko lang sila mami.
Maya-maya ay dumating na ang mami ni Led. "Oh Led, bakit andito pa kayo? Pumunta na kayo ng ospital," wika ng mami nito. "Naku mami, yung anak nyo, kung mataranta kala mo siya yung manganganak," wika ko. Natawa ang mami nito. Muli na namang sumigid ang sakit at napakagat na lang siya sa labi ng madiin. "Mir anak, huwag mong kagatin ang labi mo, baka masugatan." "Ah!" Impit na sigaw ni Mir dahil sa sakit. Nakita niyang namumutla na sa pag-aalala si Led at bigla siyang binuhat. "Hindi ko na kaya ma, ipapa-painless ko na," sigaw nito. Napalapat sa dibdib nito ang mukha ko habang pigil na pigil ang pagtawa dahil sa sinabi nito. "Hoy Led, anak, anong hindi mo na kaya? Hindi naman ikaw ang manganganak." Natatawa na din ang mami niya at si Dahlia. "Ah, basta," wika nito at bumaba na habang buhat siya para dalhin sa hospital. Sakto pagdating sa hospital ay pumutok ang water bag niya. Matiwasay na nailabas ni Mir ang kambal, babae at lalaki. Xerox copy parehas ng ama. Ngunit nakuha ng babae ang hugis ng mukha ng mami nito na korteng puso. Napakadaya. Ako ang naghirap ng siyang na buwan, tapos wala man lang akong naging kamukha. Natatawa niyang wika. Tumawa si Led ng malakas habang kalong nito ang dalawang sanggol sa magkabilang braso. "Ibig sabihin, patay na patay ka sa akin, mahal ko," wika nito at ngumisi. Sabay pagpasok ng nurse sa gilid na may dalang papel. "Good morning po, kukunin ko lang po ang pangalan ng mga babies para po ma-record for birth certificate." Nakangiting wika ng nurse. Tumingin siya kay Led na dagling nawala ang ngiti at kinabahan. Haha. Tumikhim ako at nagsalita. Si baby girl ay Kane Mariel and si baby boy ay Lac Gabier. Nakangiti kong wika sa nurse. Nilingon ko si Led at nakangiti na ito. "O ano, ibabalik mo ba sila sa bahay bata ko?" Natatawa kong sabi. "No, ang gaganda ng names ng mga babies ko." At sinayaw nito ang kambal sa paghele. Natatawang nagpaalam na ang nurse at lumabas. Nilapitan siya ni Led at hinalikan sa labi nang biglang umingit ang kambal. "Oo, mukhang may mga batang magiging hadlang sa pagbuo ng isang basketball team," wika nito at sabay silang nagkatawanan. Nagdatingan ang pamilya ni Led at dad ko. Nagsidagsaan din pati ang team ko at team ni Led, pati si Walad na nakaakbay kay Darlene. Hindi na talaga nito pinakawalan ang dalaga. "Hay, salamat sa blessings, Lord," sigaw ng isip ko. "Mami, nanay na din po ako. Pangako po na magiging mabuting asawa at nanay ako sa pamilya ko." The end. Salamat po sa inyong pakikinig at nawa po ay patuloy pa ninyong subaybayan ang mga susunod na kwento na aking ia-upload. God bless po sa ating lahat.